So this is day 2. Pero 11:22 na guys. And the evening. So wala si ate, malis saglit. Kasama si Tito. So nagpabili ako french fries kasi gutom ako. Literal na kanin lang yung niluto ni mama. Or pinaluto ni mama ng lugaw. Hindi naman sinabing no salt. Low salt. Magkaiba yung no salt sa low salt. As in, walang lasa yung lugaw kahit konting pinch of salt man lang. So, yun. Biscuit naman doon. Tapos, puro brownies kasi ang tamis-tamis. Hindi ako mahilig. Dati pero ngayon hindi. So, C2. Yan. And water. So, pumunta na yung doctor ko. And she said na okay naman yung, clear naman yung baga ko. Wala siyang naririnig anything. And hindi na ako DOB or difficult of breathing. Nakakahinga na ako. Of course, meron pa rin support ng oxygen. And then, what else? Wala nang bigat sa dibdib. Okay na ako guys. Nakakatulog na ako. Sa sobrang haba ng tulog ko from kagabi hanggang kaninang maga. So ngayon hindi ako makatulog. But I will try. And malulobot na rin kasi itong phone ko. So, I'm gonna charge. So, if you guys wonder bakit ako sinugod sa ospital, kahapon kasi, kagabi, nawalan ako ng malay. Kasi nga dahil hirap na ako, hindi ako makahinga. And then after nun, natakot sila. Tuwag sila ng ambulance from barangay. So, sabi ko sa PRI na lang, this is private. Although masakit o mabigat sa bulsa, but we have no choice kasi kung magpapahatid ako sa public hospital dito, malapit sa amin, ay, baka hindi na ako buhay ngayon. So at least, we know that baka daw heart failure kasi namamaga at super laki ng puso ko nung nakita nila kagabi sa chest x-ray. And it's not good daw. So, tomorrow yung to the echo ko, 6 p.m. So, tignan daw namin kung clear na yung to the echo. So, yun lang. So, laban lang. Strong tayo, tapak tayo. So, ayun lang. Iiglip lang muna ako guys. Hinintay ko si ate. Baka mga 1 a.m. na yun uuwi. So, yun lang guys. Yun lang muna ang life update. And nagugutom ako. Hindi ko alam. Pero inom lang ako ng paunti-unti ng C2. Yan guys. Puro, star glitters. So, pink siya na may glitters. And mas makapal siya sa usual na pimple patch. So, mas madikit siya guys. Yan. Hindi ako makatulog talaga guys. So yun guys, nag-text kanina si ate. Sabi niya hindi daw sila natuloy sa loob ng vlog. So nagpahilot na lang daw tito ko. Sabi ko bumalik siya. And hindi na siya nagre-reply guys. Natin ko sana ito may mga stars kumikinang-kinang. Ako lang ang hindi kumikinang. Sana bumalik na siya. Walang kasama, B. So, 1:07 a.m. na guys. And wala pa rin si ate. At hindi pa rin ako makatulog. Everything is okay naman. So, inom lang ako ng konting water because I'm thirsty. And then, iihi din ako. So, kukunin ko na rin ang aking output. Diba? Nasa mukha ko pa rin siya, guys. Good morning, guys. So, 7:47 na. So, it's Saturday. Yan. Iinom muna ako ng omeprazole bago ako kumain. So, I'm gonna take this. Just wait ako ng 30
minutes, not 30 seconds, minutes bago ako kumain. C2. Alright. So, gabi, dumating yung cardio doctor ko and check niya ako. So, wala na siyang rinig na liquid or something wrong sa baga ko. And, hindi na gano'ng katigas yung tiyan ko. Manas pa rin ako pero hindi na gano'n. And, wala na akong DOB. So, sabi niya, and today pala yung to the echo guys, 6 p.m. So, sabi niya, after na to the echo, baka pa-discharge niya na ako. So, baka tomorrow, Sunday, pa-discharge niya na ako. Oo, ang mahal-mahal ng laboratory, girls. 18K. San ka? Diba? Level ng aking oxygen is 4. So, ayan, dumating ng aking food. Pero tinext ko si Habi. Sabi ko, bumili ng pagkain sa Jollibee. Pero kakainin ko rin to. Tinapay. And yung birch tree na gatas, siguro mamayan lang. Medyo, groggy pa ako. Naantok pa ako, guys. Umuwi na naman si ate. So, si Habi ang papalit. Pero may pasok siya mamaya. So, pinapadede niya pa muna si baby. Sabi ko, asigasuhin muna bago niya ako upuntahan. So, naantok pa ako. So, since uminom na ako ng omeprazole, guys. Iiglip muna ako. Maya-maya na ako kakain siguro. Hintayin ko daw si Habi. Ayan, bago na namang antibiotic yata yan. Resiflu, Zone. Basta yun na yun. So, 1.5 ang aking limit ng water intake. Hanggang sa pag-uwi ko, guys, 1.5 to 2 liters. After nun, wala na. Hindi na ako pwedeng uminom. Pwede pa unti-unti. Pero hindi katulad ng tubig na iniinom ko normal. Kasi, baka daw magmanas ulit ako. Tsura ko. Haggard na ako, B. Sobrang tinte ng araw sa labas. Pero, ayan, nai-stress talaga ako. Nai-stress ako sa bill. Parang around nasa 26,000 na kasi yung room is 1,800. Tapos yung sa ER, 7K. Tapos 10K yung namin, deposit. Tapos yung total is around like 26,000. Nandito yung statement of account eh. So, yun. Hindi ko alam kung magkano mababawas pag may PhilHealth since I have a PhilHealth. Gamit na gamit si PhilHealth this year. So, yung 2025, hindi siya maganda sa akin. Isa lang ang nangyaring maganda sa akin this year is yung naging maayos kung nailabas si baby. And of course, syempre yung mga blessings na higit pa sa pinagpapray namin yung blessing na binibigay ni Papa Jesus. So, I keep, praying for my recovery. Kaya yan. Laban lang. So, guys, iglip lang muna ako. Kasi antok na talaga ako. Ayan. Tapos may gamot pa ako. After naman yan ng milk. So, good morning, guys. It's Saturday. So, today is my 2D echo. So, after nun, hindi ko alam kung pauwiin ako or what's my doctor's decision. So, ayun guys. Pinaalis na ni Doc yung oxygen ko kasi stable na pero monitoring pa rin up until later. Kasi nagna 97 yung autosat ko.
So, ayun. Sana normal na lahat. Hirap magkasakit, tapos yung all of a sudden na biglaan ka kailangang isugod, tapos naisugod ka sa private hospital kasi you just want to leave. Kasi hindi lahat ng public hospital or government hospital ay maayos. Tulad dito, province. So, medyo hindi maganda dito yung yung government hospital or yung public hospital. Ay, mamamatay ka. Unlike sa mga government hospital sa Manila. So, ayan. Maghahanap na naman ng pera pang bayad ng hospital. Sabi ni mama at ni papa, wag ko daw isipin. Pagaling daw ako, but in reality, hindi naman natin maiwasan na hindi isipin. Kasi, syempre, tayo yun nagkasakit, tapos wala tayong ambag. Diba? Ang hirap. Hirap magkasakit, guys. Lalo na dito sa Pinas. Dahil government hospital lang under DOH yung zero billing. Hindi kasama ang private. Mahal. Sobra. So, nasa around 26K yung bill ko. Wala pa dun yung doctor's fee. So, I don't know how much magiging cost. And hindi pa nasasali yung PhilHealth. So, sana malaki-laki din ang bawas. Sana malaki ang tulong ng PhilHealth mamaya sa bill. And sana bukas umuwi na ako. Kasi gusto ko na umuwi. Gusto ko sa bahay magpahinga. Ano yung itsura ko, guys? No? Walang ligo-ligo. Gusto ko maligo. So, nag-umpisa na naman ako ubuhin. Dahil sa lamig. Puro yung tigyawat ko. Hindi talaga ako tinantanan. So, ayan. So, mamaya na yung to the echo ko, 6 p.m. Waiting lang naman ako dito. Tapos, tomorrow, baka iulit daw yung ECG ko and then yung chest x-ray ko. Kasi gusto makita ng doctor ko kung mas gumanda-ganda yung chest x-ray ko ngayon or like before nung first time ko nung na-ER ako. Super dry na yung lips ko. So, kakain na ulit ako. Nagutom na naman tayo, mga B. Yes, ako lang mag-isa. Wala akong bantay. Alam niyo guys, sabi ng parents ko na wag ko daw alalahanin yung bayarin dito kasi nga baka ma-stress ako whatsoever. Siyempre hindi maiwasan na na maisip ko yon na siyempre si mama na naman gagawa ng paraan para bayaran yung bill. Tapos siyempre wala akong magawa kasi wala naman akong savings. And siyempre, alam mo yun, hindi natin maiwasan na hindi natin maisip yung mga problemang, mga bagay-bagay. Nag-trigger na kasi lahat. Diba? I was strong before, yung anxiety and depression ko. And super stress na rin kasi ako guys. Kaya siguro dahil doon, kaya bumigay na yung katawan ko. Pero hindi ko hayaang bumigay ng tuluyan. Laban lang. So, 4:22 na pala ng hapon.
Wala lang, naiiyak lang ako. Kasi, hindi ko in-expect na ganito yung ibibigay sa akin na sakit. Diba? Lahat ng hirap sa buhay, kaya kong harapin. Pero ito, hindi ko alam kung kaya ko, B. Dinadaan ko na lang sa vlog-vlog. Yan, si Papa God. Alam ko, meron siyang reason. Pero lagi ko sinasabi sa kanya na hindi naman ako ganun kasamang tao. Ba't ako pa yung dinapo ng ganitong sakit? Feeling ko wala akong silbi. Yung mga normal kong ginagawa noon, hindi ko na magawa. Diba? Ang sarap-sarap kumain, lumamon. Ngayon parang, hindi ko alam. Wait lang. Parang ko dumudugo siya, B. Dumudugo ba? Mamaga na eh. But anyway, ayun. Kain muna tayo, ha? So, yan. 1:06 na madaling araw, guys. And, yeah. So, na-IV out ako. Panibago na naman. Nandito na siya. Yes. Naka-apat ulit mayata silang try. Mahirap talaga akong kuhanan ng ugat or insertan na IV. Nagugutom ako, guys. Anyway, na-2D echo naman ako kanina. So, I'm just waiting for my doctor kasi babasahin niya muna yung 2D echo result ko. So, baka bukas ko malalaman. And then, ano ba? Bukas, magre-repeat ako ng mga blood tests. Tapos, ECG and chest x-ray. Kasi gusto makita ng doctor ko if clear na yung chest x-ray ko. Kasi before, diba, nung na-ER ako, medyo cloudy. Tapos, sobrang laki ng heart ko. So, yun. Titingnan niya kung may namamaga pa. So, ngayon, medyo parang nagpapalpitate ako or something. Parang anxiety attacks. So, I'm not gonna tell this sa mga nurse. Kasi gusto ko na umuwi. Gusto ko magpahinga sa bahay. Although dito is, yes, may aircon. It has a peace. Pero, syempre, wala naman tayong pera pambayad ng hospital bill na palaki-laki. Diba? So, yan. May aircon din naman sa bahay. So, yan. Nagugutom ako. So, yan. Parang may gumagano-ganon sa heart ko. Pero hindi ko na talaga sasabihin sa nurse. Kasi maantala pa yung pag-uwi ko, diba? Siyempre, saan naman natin kukunin yung pera? Pag nadagdagan ng araw. So, yun lang, guys. Ayan. Basta may gumagano-ganon sa dito. So, parang nagsishallow yung paghinga ko. Pero, baka gumamit ako ng cannula. So, mag-oxygen ulit ako. Kasi as you can see, hindi ko suot yung aking oxygen cannula. So, I'm gonna spin the oxygen. So, yun lang.